Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon si dating DILG Secretary Benhur Abalos. May nagpadala sa akin ng post tungkol sa kanya, yung kaibigan kong bishop ng mga evangelical churches sa Caraga Region. Shout out ko rin ang dalawa ko pang researcher, si Yodora at saka si Chris Torres. Okay, ito po yung post, Optic Politics. Palaging nagpo-post ito tungkol sa political issues affecting our country. So basahin ko . It seems that the heat was stretched and strengthened. So dito may picture at ang title is ganito. Pinas, o ang Pilipinas. Pinas, safest country sa Southeast Asia dahil kay Benhur Abalos. Mahalaga na maibalik ang tiwala ng publiko sa mga pulis at sa kanilang kakayahang sugpuin ang krimen. Malaki ang nagawa ni Abalos para makamit ito. Sa bawat kanto, sa bawat barangay, dama ng mga mamamayan ang resulta ng kanyang serbisyo. Okay, disclaimer Itong mga binasa ko, hindi naman nakalagay kung statement ito galing kay Secretary Abalos o hindi. So, hindi ko sure binasa ko lang ang post ni Optic Politics. I don't know kung saan niya nakuha itong statement na ito. Disclaimer. So, Optic Politics. So, pag-usapan natin ngayon, ano ba talaga ang kalagayan ng Pilipinas o ang ating mga syudad? Safety ba ang ating bansa ngayon? Kumusta ang ating peace and order kumpara nung nakaraang administrasyon? So, is it true that ang Pilipinas ay naging safest country sa Southeast Asia dahil kay Benhur Abalos? Tanong lang ito. Nagtatanong lang. Ulitin ko, walang prueba na galing ito sa kampo ni dating Secretary Abalos. Baka opinion lang ito ng Optic Politics. Pati yung binasa ko, I don't know saan nanggaling. Basahin ko ulit Mahalaga na maibalik ang tiwala ng publiko sa mga pulis at sa kanilang kakayahang sugpuin ang krimen. Malaki ang nagawa ni Abalos para makamit ito. Sa bawat kanto, sa bawat barangay, dama ng mga mamamayan ang resulta sa kanyang serbisyo. Okay, so kayo na lang ang tanungin ko mga kababayan, kung kumusta sa inyong lugar? Dama nyo ba ang dama? Dama nyo ba yung kapayapaan? Dama nyo ba yung kaligtasan sa inyong lugar ngayon? Paki-comment. Okay, speaking of safetiest city or riskiest city sa buong mundo, sa buong Southeast Asia, i-share ko sa inyo ito, research ng Nombeyo. Nombeyo is a international research group. Tinitingnan niya ang mga safety index or crime index. Unahin natin ang Nombeyo Crime Index mid-year of 2024. Ito yung report ng Nombeyo. Ang number 1 na pinaka-most dangerous city sa Southeast Asia is Manila. Ang crime index niya is 64.2%. Sa crime index na nilabas ng Nombeyo, 4
na siyudad sa Pilipinas nasama sa top 10. Pinaka-dangerous, pinaka-magulo ang Manila. Sumusunod ang Makati City. 61.3% ang crime index sa Makati. Sumusunod ang Iloilo. 58.9%. Pangapat ang Cebu. 48.4%. Ayan. Hindi ibig sabihin na top 1, 2, 3, and 4 itong apat na siyudad sa Manila. Nakalimutan ko na yung kanila. Basta ang number one na pinaka-dangerous is Manila. I think ang Makati is number 4. Ang Iloilo is number 6. And Cebu is number 8, if I'm not mistaken. So, top 10 most dangerous cities to live sa Southeast Asia, apat na siyudad na pabilang. Yan ba? Safety ba? In contrast, ito, sa Numbeo pa rin. Numbeo Research. Meron silang safetiest city to live sa Southeast Asia. Meron bang siyudad sa Pilipinas na naisama sa report na safety ka talaga dyan? Meron po. Ang Davao City. Number 2, ang Davao City. Sa Southeast Asia, according to Numbeo, Numbeo, Numbeo Safety Index, ang pinaka-safest city to live in Southeast Asia is Chiang Mai City in Thailand. No wonder maraming turista sa Thailand. Sa awa ng Diyos, 2 beses na akong nakabisita sa Thailand, Bangkok, Thailand, and I tell you, talagang maganda at safety pa. Una kong pagpunta sa Bangkok, Thailand noong 2003, nag-schooling ako ng Command and General Staff College. Meron kaming foreign tour. Ito yung first time na nakalabas ako ng Pinas. Of course, kasama ko ang aking wife. Nag-enjoy kaming mag-asawa sa Bangkok, Thailand. Yan ang unang siyudad outside the Philippines nga nabisita namin. And really, napaka-memorable yung ilang days kami doon. 4 days, 4 nights ata. At naulit nung I think 2009 dahil yung nag-schooling ako sa National Defense University sa Washington DC, Counter-Terrorism Fellows Program, noong 2005 to 2006. Pagdating ng 2009, may reunion yung klase namin. So, nagkita-kita kami sa Bangkok, Thailand. So, again, napakaganda talaga ang Bangkok. Malinis, tahimik, itong mga siyudad sa Thailand. Okay. Davao City, talaga, yung hindi pa nakakapasyal sa Davao City, mapasyal kayo. Hindi lang tahimik, malinis pa. Merong survey din kalimutan na sinong nag-survey. Second cleanest city in Southeast Asia is Davao. I think ang pinaka-malinis is Singapore. So, no wonder, ang Davao City is maraming investor. Yung kanyang economic growth, yung contribution ng Davao City sa Region 11, yung economy niya talagang napakatas. More than half of GDP ng Region 11 is nanggagaling sa Davao City. And that speaks of leadership. Sinong namumuno sa Davao City? Mga Dutertes. Yan po ang Tatak Duterte.
Kaya sayang at hindi nagtagal si PRRD. Napaka-short yung 6 years niya sa panunungkulan. Kung mayroon pa sanang extension ng term, mas maganda pa sana. But anyway, yun po. Totoo ba na naging tahimik ang Pilipinas nung panunungkulan ni Benhur Abalos as Secretary of DILG? Kayo na po ang humusga. So, again, disclaimer lang. Itong binasa ko kanina is post lang yan ni Optics Politics. It does not mean na galing ito sa kampo ni Benhur Abalos. I believe, opinion lang ito ni Optics Politics. Again, salamat sa aking kaibigang bishop ng mga evangelical churches sa Caraga Region at kay Eudora and Chris Torres.